Tinaguri ang babyface assassin ng NBA at binansagang greatest shooter sa kasaysayan. Sumikat sa kanyang kakayahang magpasok ng 3-pointers mula sa malalayong distansya. At sino ba naman ang hindi mapapabilib sa kanyang mga smooth na galawan sa loob ng court? 4-time NBA champion, 2-time NBA MVP, at 10 times itinanghal bilang All-Star. Siya rin ang nagbago sa laruan ng NBA dahil sa kanyang naging impluensya sa pagtira ng tres sa larong basketball. Kaya't palalimin pa natin ang pagkakakilala kay Steph. Halina't samahan mo ko sa kwento ng buhay ni Stephen Curry. Si Wardell Stephen Curry II ay ipinanganak noong March 14, 1988 sa Akron, Ohio. Ngunit lumaki ito sa Charlotte, North Carolina. Siya ang panganay na anak ng dating manlalaro din sa NBA na si Del Curry. Bata pa lamang ay na-expose na agad sa basketball si Steph dahil sa panonood ng practice ng kanyang ama. Samantalang ang kanyang ina na si Sonia ay isa namang dating volleyball star. May dalawa pang kapatid si Curry at ang kanyang kapatid na lalaki na si Seth Curry ay isang manlalaro rin ng basketball sa NBA. Sa Charlotte Christian School sa North Carolina, kung saan siya ay nag-high school, ay nakitaan na agad ito ng kahusayan sa paglalaro ng basketball. Naging mahalagang bahagi si Curry sa 3 conference title at 3 state playoff appearances. Sa loob ng paaralan, naipakita ni Curry ang husay sa paglalaro ng basketball dahil kinilala siya bilang All-State, All-Conference at Team MVP sa kanyang huling taon ng high school. Sa kabila ng magandang high school career ni Curry, ay hindi ito binigyan ng pansin ng malalaking universidad. Marami ang nagduda sa kanyang kakayahan na makipagsabayan sa pinakamataas na antas dahil sa kanyang payat na pangangatawan. Ngunit may isang paaralan sa North Carolina ang nagtiwala sa talento ni Curry. Ito ang Davidson College. Kahit na hindi ito malaking universidad, ito ay nagtiwala at nangahas na kumuha kay Curry. Sa debut ni Stephen Curry sa Davidson, agad niyang ipinakita ang kanyang galing. Bagamat hindi perpekto ang kanyang unang mga laro, agad siyang nakapag-adjust at tumala ng 32 points sa kanyang pangalawang laro laban sa Michigan. Sa pamumuno ni Curry na panalo ng Davidson ang mga laro at ang titulo ng Southern Conference regular season. Ang tagumpay ni Curry bilang isang freshman ay kinilala kung saan siya ang may pinakamaraming 3-pointers na naitala ng isang freshman at itinanghal siyang Southern Conference Freshman of the Year at SoCon Tournament MVP. Tuloy-tuloy ang pagiging dominante ni Curry sa kanyang sophomore year. Pinangunahan ulit nito ang scoring ng Davidson at nagdala sa koponan ng isang kamangha-manghang tagumpay sa regular at conference season. Ngunit hindi nakamit ng Davidson ang kampyonato. Sa kabila nito, ginawaran si Curry ng All-American Second Team Honors at kinilala bilang ang most outstanding player ng Midwest region. Sa pagbabalik niya para sa kanyang pangatlong taon, hangad ni Curry na mapahusay ang kanyang kakayahan at patuloy na pangunahan ng Davidson sa tagumpay. Bagamat hinarap niya ang ilang mga hamon tulad ng ankle injury sa gitna ng season, patuloy na lumitaw ang talento ni Curry na nagtala ng higit sa 2,000 points sa kanyang karir at naging all-time leading scorer ng Davidson. Pagkatapos ng kanyang junior season, nagpasya si Curry na hindi na ituloy ang kanyang senior year sa Davidson College at magdeklara para sa 2009 NBA Draft. Dito nga ay napili si Steph bilang ika-7th overall pick ng Golden State Warriors. Marami ang nagduda sa payat na pangangatawan ni Curry na kung kakayanin ba nito ang pisikalan sa NBA. Sa isang media conference, pinahayag ng kanyang magiging kakampi at shooting guard ng Warriors na si Monta Ellis na masyadong maliit silang dalawa para maglaro ng sabay.
Sa 2009-2010 season, si Kerry ay may average na 7.5 points, 4.5 rebounds at 5.9 assists at 1.9 steals sa loob ng 36 minutes per game. Dahil sa magandang performance, nakapasok siya sa Rookie of the Year race. At sa NBA Rookie of the Year Award, siya ay naging pangalawa kay Tyreke Evans. 2010-2011 NBA season, naging starter si Kerry ng 74 games para sa Warriors at nakamit niya ang bagong record ng Warriors na pinakamataas na free throw percentage sa loob ng isang season na mayroong 93.4%. Dahil sa kanyang kausayan, kinilala siya bilang isa sa mga top player ng liga matapos magpakita ng kahangahangang mga individual performance. Talon tayo sa 2011-2012 blackout season kung saan hinarap ni Kerry ang hamon ng injury sa kanyang paa at right ankle na nagresulta sa pagkawala niya ng maraming laro. Sa taon ding ito, naganap ang trade ni Monta Ellis patungo sa Milwaukee Bucks sa huling bahagi ng season na nagbigay daan kay Kerry upang palakasin ang kanyang papel bilang leader ng koponan. 2012-2013 season, pumirma ng bagong kontrata si Kerry na 4-year, $44 million contract extension sa Warriors. Kahit may mga pag-aalinlangan dahil sa kanyang mga history ng injury. Kasama si Klay Thompson, nabuo nila ang tanyag na Splash Brothers at kinilala sa kanilang mabagsik na perimeter scoring. Sa season na ito, naitatag ni Kerry ang kanyang bagong record sa NBA para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang season at nag-average ng career high 22.9 points, 6.9 assists bawat laro. Ito rin ang unang playoff appearance ni Kerry kung saan nagtala siya ng franchise record para sa pinakamaraming 3-pointers sa playoffs. Ngunit natalo ang Warriors sa San Antonio Spurs sa conference semifinals sa 6 na laro. Noong 2013-2014 season, si Kerry ay nagpakitang gilas bilang main man ng Warriors at nagtala ng bagong career high average sa panahong ito na 24 points at 8.5 assists bawat laro at nakasama din sa All-NBA second team. Sa season na ito, siya ay naging All-Star at napabilang bilang starter. Sa kabila ng tagumpay sa regular season ng Warriors, ay natapos ang kanilang playoff journey sa kamay ng Los Angeles Clippers sa loob ng 7 laro sa first round ng playoffs. Bago magsimula ang 2014-2015 season, dito kinuhang head coach ng Warriors ang dating NBA player at general manager na si Steve Kerr na pinalitan si Mark Jackson. Sa ilalim ng pamumuno ni Kerr, ang Warriors ay gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang sistema, kabilang ang mas mabilis na pace at pagbibigay kay Kerry ng kalayaan sa pagtira ng tres na naging dahilan para umunlad ang team at maging isang contender. Sa taong ito, nasungkit ni Kerry ang pinakamaraming boto sa All-Star Game at nanalo rin siya ng NBA 3-point contest. Pagdating sa playoffs sa unang round, hinarap ng Warriors ang New Orleans Pelicans na pinungungunahan ni Anthony Davis. Nagpakita ng dominasyon si Kerry at ang Warriors na nagwagi sa serye para makapasok sa conference semifinals. Sa conference semifinals, nakasagupa ng Warriors ang Memphis Grizzlies sa isang matinding bakbakan at ang koponan ni Kerry ay nagtagumpay sa 6 na laro sa serye. Sa conference finals, nakalaban ng Warriors ang Houston Rockets. At dahil sa kausayan ng Warriors pagdating sa 3-point shooting ay napabagsak ang Rockets sa 5 laro lamang. Kaya't sila'y nakapasok sa NBA Finals. Sa NBA Finals, ang Warriors at ang Cleveland Cavaliers ay nagtapat. Sa simula ng serye, nagkaroon ng mga hamon ng Warriors at si Kerry ay nahirapang ipasok ang kanyang mga tres. Gayunpaman, patuloy na ipinakita ang kanilang tibay at determinasyon at tumabla ang series sa 2-2. Sa Game 5, isang napakahalagang laban para sa Warriors
nagpakita si Kerry ng isang kahanga-hangang laro. Nagtala ng 37 points kasama ang 7 rebounds at 4 na assist. Ang kanyang mga tres na tinira ay nagbigay ng malaking tulong para sa koponan. Kaya't dito nanalo ang Warriors. Pagdating sa Game 6, nagpakitang gilas ang buong koponan ng Warriors at ayaw nang paabutin ng Game 7. Kaya pinamalas ni Kerry ang kanyang kahusayan sa 3-point shooting at nagtala ng playoff career high na 8 tres. Kaya sa huli, ang Golden State Warriors ang nagkampiyon at nagwagi ng unang titulo para sa koponan sa loob ng 40 years. Talon tayo sa 2015-2016 season na isang makasaysayang taon para kay Kerry at sa Warriors. Dito ay nagtala si Kerry ng 118 points sa loob ng 3 laro lamang. Gumawa din ng kasaysayan ng Warriors sa NBA dahil sa sunod-sunod na 24 na panalo sa simula ng season. At nagtapos na may kamanghamanghang 73-9 record na binasag ang record ng Bulls na 72-10. Impresibo rin ang mga individual performance ni Kerry dahil siya ang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 403-point made sa isang season at nakasali sa eksklusibong 50-40-90 club na nagpapakita ng kamanghamanghang shooting percentage mula sa field, beyond the arc at sa free throw line. Sa kanyang kahangahangang performance, si Kerry ay naging kauna-unahang unanimous MVP sa scoring average na 30.1 points bawat laro. Pagdating sa playoffs, sa unang round nagharap ang Warriors at Houston Rockets at agad nagpakita ng bagsik ang Warriors at nanalo sa series sa loob ng 5 laro. Patuloy ang kanilang paghakbang sa Western Conference Semifinals kung saan hinamon sila ng Portland Trail Blazers. Kahit nawala ng ilang laro si Kerry dahil sa injury, naging matatag ang Warriors at nagwagi sa Trail Blazers sa loob ng 5 laro lamang. Ang pinakaaabangan na Western Conference Finals laban sa Oklahoma City Thunder. Ito ay naging isa sa mga nakakasabik na yugto ng season. Nakaranas ng pagkabigo sa unang mga laro ang Warriors at nabaon sa serye sa 3-1 lead ng Thunder na nagdulot sa kanila sa bingit ng pagkalaglag sa playoffs. Subalit gumawa ang Warriors ng makasaysayang comeback at ipinanalo ang 3 sunod na laro para makapasok sa NBA Finals. Sa finals, muling nagharap ang Warriors at ang Cleveland Cavaliers sa isang mahigpit na labanan. Sa simula ng serye, ang Warriors ay nakamit ang malaking kalamangan na 3-1 lead pabor sa kanila. Ngunit hindi sumuko ang Cavaliers at ginawa nila ang lahat para makaahon mula sa pagkabigo sa pangunguna ni LeBron James at ipinakita ang kanilang galing. Binuhay ng Cavs ang serye at ibinalik sa 3-3 ang talaan. Sa huling tapatan sa Game 7, ginawa ng Warriors ang lahat ngunit bigo silang mauwi ang kampyonato sa kabila ng malaking lamang ng Warriors mula sa serye. Hindi nila nagawang panghawakan ang kanilang malaking kalamangan na naging isang malaking pagkabigo para sa Warriors. Sa 2016-2017 season, nais patunayan ng Warriors ang kanilang pagiging powerhouse sa liga at gigil na makabawi mula sa kabiguan sa nakaraang taon. Dito ay dumating sa team ang isang mabagsik na scorer na si Kevin Durant na lalong nagpalakas sa koponan na pinangungunahan ni Steph Curry, Kevin Durant, Draymond Green at Klay Thompson ng Warriors na binansagang super team. Binumina ng Warriors ang playoffs at nanalo sila ng 16 sa unang 17 laro. Dito ay muling nakapasok ang Warriors sa finals at muling nakatapat ang Cleveland Cavaliers na tinapos ang serye ng 5 laro lamang at binawi ang pagkabigo mula sa nakaraang taon. Talon tayo sa 2017-2018 season. Patuloy na nangunguna ang Warriors sa NBA at nagtala ng 58 panalo at 24 na talo sa regular season. Sa playoffs, nagpatuloy ang kanilang dominasyon at nanalo ng 16 sa 22 laro na muling nakaabot sa NBA Finals. Sa finals, nakaharap muli ng Warriors ang Cleveland Cavaliers ni LeBron James
At dahil sa hindi mapigilang opensa ng powerhouse team na Warriors, ay winalis lamang nito ang Cavs at nagwagi ng kampyonato sa loob lamang ng 4 na laro na naging kanilang ikatlong kampyonato sa loob ng 4 na taon. 2018-2019 season, ang Warriors ay nagtala ng impresibong record sa regular season at nanguna bilang top seed sa Western Conference. Pagdating sa playoffs, pinakita ng Warriors ang kanilang dominasyon sa laban sa malalakas na koponan tulad ng Clippers, Rockets at Trail Blazers. Sa kabila ng mga injury at hamon, natamo nila ang mga panalo at muling umusad sa NBA Finals. Sa NBA Finals, hinarap ng Warriors ang Toronto Raptors na pinangungunahan ni Kawhi Leonard. Gayunpaman, ang mga injury sa kanilang mga main players na si Durant at Thompson ay naging malaking epekto para sa team. Sa kabila ng pagsisikap, natalo ang Warriors sa serye sa 6 na laro na bigong iuwi ang kampyonato. 2019-2020 season, naharap ang Warriors sa iba't ibang pagsubok dahil sa injury ni Klay Thompson at Stephen Curry. Dahil dito, nahirapan sila na mapanatili ang kanilang tagumpay at hindi nakapasok sa playoffs. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa koponan dahil sa pag-alis ni Kevin Durant patungo sa Brooklyn Nets. Sa 2020-2021 season, nagnanais bumawi ang Warriors sa pangunguna ni Curry na nagtala ng kahangahangang mga performance. Gayunpaman, sa taon na ito ay bigo ang Warriors na muling makapasok sa playoffs. Nagsimula ang 2021-2022 season ng Golden State Warriors nang punuin ni Steph Curry ang mga headlines sa kanyang kahangahangang performance. At sa taong ito, ang pagsulong ni Curry bilang all-time leader sa 3-pointers ng NBA sa parehang regular season at playoffs matapos basagin ang record ni Ray Allen. Sa 2022 NBA All-Star Game, itinanghal na All-Star MVP si Curry matapos niyang pamunuan ang koponan ng Team LeBron tungo sa tagumpay at nagtala ng 50 points na nag-set ng record para sa pinakamaraming 3-pointers na naitala sa isang quarter at sa buong NBA All-Star Game. Sa playoffs, patuloy na gumawa si Curry ng kasaysayan nang basagin niya ang kanyang sariling record at naging unang manlalaro sa NBA na umabot sa 500 3-pointers sa playoffs. Sa Western Conference Finals na mayagpag siya at kinalalang unanimous Western Conference Finals MVP. Walang nag-aakala na makakabalik pa ang Warriors sa NBA Finals dahil sa sunod-sunod na pagkalugmok nito. Ngunit ginulat ng Warriors ang lahat at ipinahayag na ang dinastiya ng Warriors ay hindi pa tapos. Sa finals, bagong muka ang nakatapat ng Warriors laban sa Boston Celtics na pinangungunahan ni Jason Tatum. Sa unang laro, umuwi ang Celtics na may panalo. Ngunit ang Warriors ay nagtamo ng tagumpay sa Game 2 at sa pangatlong laro, muling nagwagi ang Celtics at nakuha ang kalamangan na 2-1 lead sa serye. Subalit hindi nagpatinag si Curry sa Game 4 ng NBA Finals at nagpakitang gilas ito na nagtala ng 43 points, 10 rebounds at merong 4 na assist. Ang kanyang kahangahangang performance ay nagtulak sa Warriors na makamit ang tagumpay sa laro at matabla ang serye sa 2-2. Pagdating ng Game 5, sa tulong ni Andrew Wiggins na nagtala ng 26 points at 13 rebounds ay naipanalo ng Warriors ang Game 6 at nagawa ni Curry malagpasan si Jan Havlicek sa all-time finals assist list. Sa Game 6, pinatunayan ni Curry ang kanyang kausayan na nagtala ng 34 points at merong 7 rebound at 7 assist. Dahil sa kanyang pamumuno at sa tulong ng buong team, napagtagumpayan ng Warriors ang laban at muling nakamit ang NBA Championship. Bilang parangal sa kanyang natatanging laro, iginawad kay Curry ang NBA Finals MVP Award na nagsemento sa kanyang pangalan bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA at sa larong basketball.
What's up mga ka-sports fanatics? Kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At shoutout rin pala sa ating mga bagong supporters. Maraming salamat po.